Magandang araw po mga ka-senior. Ako po uli si Manong Joe at welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng The Senior Hour with Manong Joe. Habang lumilipas ang panahon, tuloy-tuloy ang mga pagbabago at nagkakaroon ng digital transformation sa ating bansa at actually sa buong mundo, lalo na pagdating sa komunikasyon. Kung dati radyo, dyaryo, telebisyon lang ang ating pinagkukunan ng balita, ngayon hawak mo pa lang yung cellphone. Anumang impormasyon ang gusto mo malaman, makikita mo na agad. Kasabay ng explosion ng information, ika nga, ay mas madaling pagkalat ng tinatawag nating fake news. Ayon sa kalalabas lang na survey ng social weather stations, 59% ng mga Pilipino ay nagsasabing seryosong issue ito, ang pagkalat ng fake news. At ito pa, 65% na nagsasabing nahihirapan sila makita ang pagkakaiba ng fake news sa totoong news. Kaya naman, talamak talaga pati ang scammers na nambibiktima, mga hindi nakakaalam. At alam nyo ba kung sino-sino ang madalas na target? Tayo po na mga senior citizens. Ngayong araw, aalamin natin kung paano natin maiiwasang mabiktima ng mga scammers at paano natin mapoprotektahan ang ating sarili laban sa maling impormasyon. Makakasama natin ang dalawang espesyal na panauhin mula sa International Association of Business Communicators, mga eksperto upang pag-usapan kung paano natin magagamit ang tamang impormasyon at epektibong komunikasyon para manatiling ligtas at protektado. Kaya tutok lang mga ka-senior, marami tayong matututunan ngayong araw. Mga ka-senior, sigurado ako marami na sa inyo ang nakakakita o nakakatanggap ng ganitong mga mensahe. Congratulations! Nanalo ka ng 1 million pesos. I-click ang link para makuha ang iyong premyo. Nako, kapag may natanggap kayong ganito, alam nyo ba kung anong dapat gawin? Narito ang mga ilang paalaala. Una, huwag maniwala. Kung parang sobrang ganda ng alok para maging totoo, halimbawa sa 500 pesos na di umano ibibigay mo ay may babalik na 50,000 pesos, malamang peke yan. Iwasan ang pag-click ng mga kahinahinalang links. Maaari itong mag-install ng virus sa inyong device o kunin yung iyong personal na impormasyon. At panghuling paalala, kumonsulta muna sa pamilya o sa opisyal ng ahensya bago gumawa ng anumang aksyon. Marami sa ating ka-seniors ang naloloko ng iba-ibang uri ng modus dahil hindi tayo sanay sa paggamit ng bagong teknolohiya. Kaya dito pumapasok yung digital literacy o ang kakayahan natin gumamit ng technology para ligtas at tama. Ang pakikipaglaban sa fake news ay isa sa aking personal na advokasya bilang ang inyong pong lingkod ay isa ring professional communicator. At ngayon, pag-usapan natin ito in context ng isa pang advocacy na malapit sa aking puso, ang senior citizens welfare. Alam natin na patuloy na lumalawak ang digital world at kasama nito ang pagdami ng fake news at online scams. Ngayon, ano-ano ba ang epektibong solusyon? Para mas mapalalim ang ating talakayan, makakasama natin ang dalawang espesyal na panauhin mula sa International Association of Business Communicators Philippines at Asia Pacific, ang President ng Philippine Chapter ng IABC, Bel Chonco, at ng Advisor at Asia Pacific Past Chair, Kane Erolcho. Binigyan po nila tayo ng kaunting oras sa gitna ng talakayan dito kung nasaan ako ngayon sa IABC Asia Pacific Fusion 2025, ang pagsasama-sama ng mga communicators at communication leaders mula sa Asia Pacific. Bel, sa karanasan mo, paano madalas nabibiktima yung mga senior citizens? Tulad natin, no? Although tayo, awa ng Diyos, hindi tayo nabibiktima. Ditong fake news at disinformation. Alam mo, kasi masyado siyang talamak eh. Tama ba yung anong yon? Tama ba yung anong yon? Yung term na yon? Kaya nabibiktima siya dahil napakarami, no? So, hindi ka talaga makakawala eh. Kahit na sabi mo, edukado ka o ano, pero kasi napakaraming sources. Tapos may mga anak pa sila, may ang dami, they're hit from every angle. So, nadadali talaga. Experience ko yan, kahit mga edukado, kahit senior, nadadali. Tayo, mga
communications Nadadali leader pa na rin tayo, eh, oo. diba? Oo. Yun nga yung tanong ko kanina dun sa written question, diba? AI na tayo ngayon. Mas sophisticated na, diba? Ang isa sa mga challenges, papaano natin lalabanan ang disinformation at misinformation na AI ang gamit? I think that's where we're going. Sa tingin mo, paano yun? Alam mo, pag senior naman, talagang gumagamit pa ng dyaryo, gumagamit pa rin ng TV, no? Gumagamit ng cable. In my experience, sa ama kong 93 years old, no? Naniniwala pa rin dyan dun sa mga taong may credibility. So, hindi pwedeng mawala yung taong nakakuha na ng credibility. Halimbawa, either radyo sila o TV, dapat lumalabas pa rin sila at kasi pinaniniwalaan sila eh. O sa mga communications professionals, sumali kayo sa mga organisasyon Na, tulad ng International Association of Business yes. Communicators. Wag lang sa Philippines, pati international. Yes, oo. Yung mga kapatid natin sa Public Relations Society of the Philippines, yung International Public Relations Organization, kapisanan ng mga broadcasters sa Yes. Pilipinas pag ikaw ay ikang broadcast practitioners at marami pang iba. Ito huling tanong ko sa iyo, Ben. Paano makakatulong ang ating pamahalaan at gayon na rin tayo sa pribadong sektor sa pagpapalakas ng digital literacy at proteksyon laban sa disinformation at misinformation na sabi mo nga talamak? ang tinatarget mo ba, mga bata Yes, o mga actually lahat ng age group. lahat ng age group? Lalo na tayong mga senior kasi Oo. ika nga nila tayo yung medyo vulnerable, di ba? Kasi yung mga millennials more at saka yung mga bagong generation, Gen Z na yata tawag nila, medyo mas sila mas digital savvy. Pero lalo na sa ating mga seniors. Itong program ko kasi tawag dito the Senior Hour. So paano itong mga seniors? Well, isa ka sa dapat magsabi sa kanila na huwag kang maging biktima. Okay? Na ngayon, minsan the form is very nice, akala mo, credible, ganon. Pero kitang-kita naman natin, no? Lalo na sa abroad, yung sa Amerika, lalo na ngayon, di ba? Akala mo napaka-credible nila, pero hindi. So, ako as an adult, dapat marami kang tinitingnan din. No, at nakikita mo naman meron naman mga discernment. At may mga platform na talagang kagalang-galang, no. Kaya wag mo papakawalan 'yon, no. Kasi baka nahawa ka na doon sa millennial na hindi sabi ng ganyan sa telepono ka lang, hindi sabi nito ganyan. Ayun, that's the danger point. Pero kung halimbawa alam mo na sa mga ibang platform talaga may credibility sila, wag mo pakawalan 'yon. Okay? So yun, mga paliwanag no less than the President, ang Pangulo ng International Association of Business Communicators Philippines, Miss Bel Tiongco, pinalad tayo makapanayam. Dalawa tumatak sa akin, discernment at saka yung proper use of the medium and the platforms. So, susunod, pagbabalik natin, isa din stalwart sa communications industry, ang past chair ng IABC Asia Pacific, si Kane Chowa naman, ng ABS-CBN ang ating mga kausap. Thank you, Mel. Thank you. Kasama natin ngayon ang aking matagal ng kaibigan kasama sa International Association of Business Communicators, past president, at ngayon isa sa mga leaders ng International Association of Business Communicators Asia Pacific. Walang iba kung hindi ang pinagpipitagang head ng Corporate Communications at Vice President ng ABS-CBN, my good friend Kane Chowa. Kane, pasensya na at gusto ko lang kunin yung expertise mo dito sa aking vlog mo. Sa inyong karanasan, lalo ka na at taga-ABS ka, sa larangan ng komunikasyon, paano madalas nabibiktima ng fake news at scams ang ating mga senior citizens at ngayon din yung mga netizens? Alam ko ang ABS-CBN is at the forefront of this fight. Well, unang-una, isang karangalan na makasama ko si Manong Joe dito sa kanyang vlog at ako'y excited makibahagi dito sa topic na to para sa ating
mga nakikinig kay Manong Joe. So sa tingin ko, yung mga senior citizens natin na bibiktima ng scam dahil unang-una, nadadala sila sa nakikita nila sa social media. So akala nila totoo na yan. Oo, basta nakikita, 'di ba sabi natin, to see is to believe. So pag nakikita na nila, naniniwala na sila. Tapos pag masyadong maganda yung ino-offer, napapaniwala sila. Yan. At saka, alam mo na, pag may edad na, hindi na binebet, di ba? Hindi na kino-cross-check. So, marami ang nabibiktima. No? Tama. So, ano ang mga pangunahing dahilan sa tingin mo, Kay? Kung bakit madalas target ng mga scammers itong mga seniors? Kasi yung mga senior citizens, malamang ay hindi pa masyadong marunong sa teknolohiya. So hindi nila alam kung paano ba ang galawan dito sa social media, kaya sila madalas i-target kasi mas madali silang paniwalaan. Yun. So gaano sa tingin mo naman kalaki yung epekto ng fake news at misinformation, disinformation sa ating mga senior citizens, lalo na pagdating sa kanilang desisyon at paniniwala? Malaki ang epekto nila, Manong Joe. Marami akong nalaman sa mga kaibigan ko ng mga kwento nila na kanilang mga senior citizens, love scams ang nauuso. So talaga? yes, as in, So paano eto kakaibig, ginagawa yan? babae o lalaki may makikilala online, Oo. magiging boyfriend o girlfriend. online? Yes, magkakaroon sila ng virtual relationship Oo. at hihingi ng pera hanggang isang araw pagising nila, simot na ang kanilang savings. Ako, At totoo yan nangyayari, Manong Joe. Naku, yan, narinig nyo mismo galing kay Kane, ha? O nga pala, Professor Kane Errol Cho, sapagkat siya ay profesor sa isa sa mga tanyag at nangungunang universidad sa Pilipinas, ang University of Santo Tomas o UST. Alam naman natin ang UST pagdating sa communications at journalism. Kane, ano ba ang hakbang, simple lang, na pwedeng gawin ng mga senior citizens? Sabi mo nga yung love scam, ngayon ko lang nalaman yan. No? Yes. Upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa online scams tulad ng love scam at mga peking impormasyon. Sa tingin ko, itong mga senior citizen can protect themselves kung magtatanong sila sa kanilang mga anak o kanilang mga apo na mas marunong gumamit ng online or social media. At paalala natin sa ating mga senior citizens, if it's too good to be true, kung sobrang ganda ang ino-offer sa iyo, magduda muna at magtanong sa ating mga kabataan. Kasi sila ang makakatulong sa inyo kung paano natin titignan kung totoo ba to o hindi. So yung mga kabataan dyan, yung mga younger generation, yung mga millennials, yung mga Gen Z, alagaan ninyo, mga lolo, lola, mga tatay at nanay ninyo, kasama na ako dyan. So ito, Kane, paano makakatulong ang gobyerno at gayon din ang pribadong sektor, lalo na sa media, na palakasin yung digital literacy at magbigay ng proteksyon against misinformation, disinformation. Yan ay napakalaking challenge, Manong Joe, no? So, sa tingin ko, everybody, lahat tayo may responsibilidad doon sa ating mga pamilya. Umpisahan natin sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad, sa barangay. Kung lahat tayo, gobyerno at pribadong sektor ay magkakaroon ng sarili-sarili nating mga literacy campaign, mag-workshop, turuan natin ang ating mga senior citizen, ang mga scam na ito, ang mga taktika nila at mga plataforma kung nasaan sila, mas matutulungan natin mga senior citizen na maging mapagmatsyag. Tama ba yun? Mapagmatsyag, mapagtanto Tama ba? nila yung totoo sa hindi, at higit sa lahat, ika nga discern. Yes. Di ba nandito kami ngayon sa IABC Asia Pacific Fusion 2025. Ito yung taon-taon, nagsasama-sama kami mga professional communicators at aming dinidiscuss yung mga timely practices, yung mga key to-dos, yung bagay yung kailangan namin gawin bilang mga communicators. At isa nga itong disinformation, di ba kayo, at misinformation at fake news sa nilalabanan ng aming association na IABC. Hindi lang sa Pilipinas,
kundi sa Asia Pacific. So ito siguro kay ano masasabi mong best practices para gawin mas accessible at madaling maunawaan ng mga senior citizens. Sa tingin ko una, kailangan ay turuan natin kung ano-ano ba tong mga digital platforms na ito. Ayan. At kung marunong na sila gumamit, di mas maintindihan na nila kung paano bang galawan doon. At pangalawa, siguro i-remind natin kung balita ang habol natin. Pumunta tayo sa pinagkakatiwalaan nating media, katulad kung ABS-CBN, ang inyong pinaniniwalaan. At saka ng TV5. At TV5, At One News. Tama. Sundan ninyo yung mga social media accounts sa mga kilala at mga pinagkakatiwalaang mga media outlets. Ngayon, Kane, ito siguro one of my last few questions. Paano masisiguro ng isang senior citizen? By the way, ako po, mga kaliwanag ay senior citizen na, no? Na hindi sila maiiwan dito sa digital transformation. Ang digital transformation naman nakikita natin ngayon, no? Yung mga lolo-lola, marunong naman mag-Facebook, di ba? Kasi gusto nila makisabay. Nanonood na rin sila ng TikTok. So, correct, at YouTube. So sa tingin ko, hindi sila napag-iiwanan sa kaalaman na itong mga platforms ay available. Pero siguro ang dapat nila maintindihan yung mga algorithm, bakit ba lumalabas itong mga palabas sa ating mga social media. Kung maintindihan nila yon, mas maiiwasan nila ang mga scam. Well said. And my friend Kane, ang iyong mensahe sa ating mga seniors sa tamang paggamit ng impormasyon para hindi na sila mabiktima. Tama. At una, pag napakaganda ng sinasabi, pwedeng magduda, magtanong muna sa ating mga kamag-anak at kapamilya bago mag-share. Kasi madalas nag-share tayo ng mga maling balita, lalong lumalala ang disinformation at misinformation. So, think before you share. Ayan, ako naman sasabihin ko, think ka muna. Yung programa natin na laging papakita natin sa sambayanan na responsable tayo. Ako bilang senior citizen, Kane, hindi mo na itatanong, very discerning ako pagdating sa mga information na nakikita ko online. Hindi ko agad yung pinaniniwalaan. Maliban na lang kung, the established media entities. Correct. So, Kane, it's a pleasure to be with you dito sa Manong Joe. At muli mga kaliwanag, ang ating resource person, ang matagal ko ng kaibigan, dekada na. Kasama ko sa International Association of Business Communicators, no less than the Vice President and Head of Corporate Communications of ABS-CBN Broadcasting Corporation, Professor Kane Erolchoa. Maraming salamat. Maraming salamat, Manong Joe. So hanggang sa muli mga kaliwanag, ito po ang inyong Manong Joe, nagsasabing mag-ingat po tayo sa mga tinitingnan natin online. Baka ho tayo mabiktima, lalo na mga ka-seniors na katulad ko. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Manong Joe.